Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 4, Week 3, Pagpapahalaga sa sarili bilang aktibong mamamayan. Para sa unang araw. Ano-ano ang mga katangiang taglay mo na nagpapakitang ikaw ay isang aktibong Pilipino? Para sa layunin ng ating aralin na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili bilang isang aktibong Pilipino. Nakapagpapahayag ng mga paraan kung paano mapahahalagahan ang sarili bilang aktibong Pilipino. Ang personal na mission statement. Ang personal na mission statement ay isang maikling pahayag na naglalarawan ng iyong layunin sa buhay, ang iyong mga pinahahalagahan at kung paano mo nais mag-ambag sa mundo. Ito ay parang isang gabay na nagsisilbing kompas sa iyong mga desisyon at aksyon. Basahin. Sariling galing, Sandata ng Bayan. Anonymous. Sariling galing, Sandata ng Bayan. Sa lupaing minamahal, bayaning nag-alay. Sariling buti, sandatang walang humpay. Sa gitna ng dagat, kanyang tinig ay umalingaw. Pag-asa'y dala, sa bayan inialay. Sa kanyang mga kamay, likhay na bubuhay. Kultura at tradisyon, sa puso'y nananahan. Sa bawat pag-indak, kasaysayan ay sumasayaw. Ang sariling galing sa mundo'y ipinapahayag. Sa kanyang mga awit, damdamin ay umaapaw. Pagmamahal sa bayan, sa bawat nota'y sigaw. Ang sariling tinig, sandatang walang humpay. Kalayaan at katarungan sa kanyang iniaalay. Ano ang paunahing ideya o mensahe ng tula? Ang tula ay nagpapakita na ang sariling galing at talento ay maaaring maging sandata para sa bayan. Sino ang tinutukoy na bayani sa tula at ano ang kanyang mga katangian? Ang bayani ay isang Pilipinong gumagamit ng talento para maglingkod sa bayan. Siya ay may malasakit sa bayan. Pinapahalagahan niya ang kultura at tradisyon. Ginagamit niya ang sining, awit at sayaw upang magbigay ng pag-asa. Ano ang pinakamahalagang katangian ng bayani sa tula? Bakit ito mahalaga? Ang pinakamahalagang katangian ay ang pagmamahal sa bayan. Mahalaga ito dahil dito nagmumula ang kanyang sakripisyo at paglilingkod. Gawin. Gumawa ng iyong self-portrait at isulat ang mga positibong katangian na taglay mo bilang isang Pilipino. Gamit ang mga positibong katangian, magbigay ng mga paraan kung paano mo mapahahalagahan ang iyong sarili bilang isang aktibong Pilipino. Tukuyin din ang iyong pangarap para sa iyong sarili at para sa bansa. Pagsulat ng journal. Sumulat ng isang journal tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili bilang aktibong Pilipino. Ang personal na mission statement ay isang maikling pahayag na naglalarawan ng iyong layunin sa buhay, ang iyong mga pinahahalagahan at kung paano mo nais mag-ambag sa mundo. Ito ay parang isang gabay na nagsisilbing kompas sa iyong mga desisyon at aksyon. Gumawa ng isang personal na mission statement. Ang journal ang gagamiting pagtataya ng natutuhan. Para sa ikalawang araw, pagpapahalaga sa pamilya bilang sandigan ng aktibong pagka-mamamayan. Magbahagi ng mga kwento tungkol sa pamilya at kung paano ito nakakaapekto sa pagiging isang Pilipino. Na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng isang aktibong Pilipino.
Natutukoy ang mga paraan kung paano maipakikita ang pagpapahalaga sa pamilya bilang aktibong Pilipino. Tingnan ang larawan. Ano ang pangunahing mensahe na nais iparating ng larawan tungkol sa pamilya sa panahon ng krisis? Sa iyong palagay, ano ang mga posibleng hamon na kinakaharap ng pamilya sa larawan? Paano mo maiuugnay ang iyong sariling karanasan o obserbasyon sa mga nangyayari sa larawan? Sumulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng isang aktibong batang Pilipino. Pangkati ng klase sa 4. Magsasagawa kayo ng isang pagpupulong upang pag-usapan ng mga paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa pamilya sa paghubog ng isang aktibong batang Pilipino. Magtalaga ng isang tagapagbahagi para sa inyong pangkat. Ano sa mga katangian at values ng inyong pamilya ang nakatulong ng higit sa paghubog ng iyong pagkatao? Para sa inyong taktang aralin, interbyuhin ang mga magulang at kamag-anak kung ano ang mga karanasan nila sa kanilang komunidad noong panahon ng pandemya na COVID-19 at paano ito nakaapekto sa kanila. Para sa ikatlong araw, pagpapahalaga sa komunidad bilang bahagi ng aktibong pagka-mamamayan. Magbahagi ng inyong takdang aralin tungkol sa karanasan ng inyong pamilya sa komunidad noong panahon ng pandemya at kung paano kayo naapektuhan nito. Para sa layunin ng ating aralin na ipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad sa pagpapaunlad ng bansa, nakapagpapahayag ng mga ideya kung paano maaring magpakita ng pagpapahalaga sa komunidad bilang isang aktibong Pilipino. Ang komunidad ay may mahalagang papel sa panahon ng pandemya. Nagbibigay ito ng tulong at suporta sa mga nangangailangan. Tumutulong ang komunidad sa pagbabahagi ng impormasyon at tamang kaalaman. Dahil sa komunidad, mas nagiging ligtas at matatag ang bawat isa. Panoorin ang kantang pinamagatang Dakila Ka, Bayani Ka, a tribute song to our frontliners. Narito ang YouTube link. Paano inilalarawan ng musika at lyrics ang mga frontliners bilang mga dakila at bayani? Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang mensahe na nais iparating ng awit at music video? May kakilala ka bang nagsilbing frontliner noong panahon ng pandemya? Maaari mo bang ibahagi ang naging karanasan niya? Gawain. Gamitin ang template na nasa ibaba para sa gagawing community project proposal. Pamagat ng proyekto. Lokasyon. Mga nagpapasimula. PETSA. Introduction. Layunin. Pangkalahatang layunin. Mga tiyak na layunin, benepisyaryo. Paraan ng pagpapatupad. Ipaliwanag kung paano isasagawa ang proyekto, sino ang mga involved at ano ang kanilang mga responsibilidad. Magbigay ng detalye kung paano masusubaybayan ang proseso ng proyekto. Konklusyon, magbigay ng maikling sumaryo ng proyekto at kung paano ito makakatulong sa komunidad. Gumawa ng isang refleksyon tungkol sa kahalagahan ng komunidad sa paghubog ng pagkatao ng isang aktibong Pilipino. Paano ka magiging aktibong miyembro ng komunidad o barangay? Para sa ika-4 na araw, pagpapahalaga sa bansang Pilipinas bilang tahanan ng aktibong mamamayan.
Panoorin ang YouTube video na pinamagatang Ako ay Pilipino Lyrics with Kuladesma. Narito ang YouTube link. Para sa layunin ng ating aralin na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging isang makabayang Pilipino, nakapagpapahayag ng mga paraan kung paano maipakikita ang pagpapahalaga sa bansang Pilipinas bilang isang aktibong mamamayan. Panooring muli ang kantang pinamagatang Ako ay Pilipino Lyrics with Kuladesma. Sa paanong paraan ng musika ng Ako ay Pilipino ay nakakatulong sa pagpapalakas ng damdaming nasyonalismo at pagkakaisa ng mga Pilipino? Paano sumasalamin ang mga titik ng Ako ay Pilipino sa mga katangian at pagpapahalaga ng isang aktibong Pilipino? Ano ang kahalagahan ng Ako ay Pilipino bilang isang nasyonalistikong awit sa pagpapahayag ng ating identidad bilang mga Pilipino at sa pagiging aktibong bahagi ng ating bansa? Pagmasdan ang larawan. Bibigyan kayo ng mga ginupit na kulay na papel. Isulat dito ang mga katangian ng isang aktibong Pilipino. Pagkatapos, ipaliwanag kung paano nakatutulong ang mga katangiang ito sa pagiging makabayan. Sabihin din kung bakit mahalaga ang pagiging isang aktibo at makabayang Pilipino. Interpretatibong sayaw. Gagamitin natin ang awiting makabayan na Ako ay Pilipino. Habang pinapakinggan at inaawit ang kanta, gagawa kayo ng mga kilos o galaw upang ipakita ang inyong sariling interpretasyon ng awit. Gagamitin ang nasyonalistikong awitin na Ako ay Pilipino. Narito ang link para sa music video. Paano mo maipakikitang isa kang aktibong miyembro ng bansa?